today's topic about the importance of seeding and fruit bearing. And in our subtopic, the blessings of fruitfulness. Now, excited po tayo. Sabi ng iba ay mag-usapan pa ba natin? Meron pa bang nagnanais na sa panahon ng pandemic ay maging fruitful? Meron pa bang gusto na mangarap na sa panahon ng crisis ay makausad tayo sa buhay? Ang sagot ko, sa panahon ito, kung ang topic natin is about how to become poor, how to become hopeless, and how to become miserable, sobrang lubog na tayo. Kasi nga, kahit hindi natin pag-usapan yan, naramdaman na yan. Amen po ba? Nakikita na yan ng mga tao. Naramdaman na natin yan. Yung mga panahon ngayon na nasa gitna ng pandemic ang mundo, ay ito yung tamang panahon na pag-usapan natin yung fruitfulness and productivity. Amen po ba? Kasi hindi man pwede na nalungkot ka na nga, tapos ang pag-usapan natin yung lalo kang malungkot, lalo ka pang lumungkot pa. Wala ka na nga, pag-usapan natin paano ka magiging lalo wala. So hindi, ang hope hindi bagay. Kaya nga, sa panahon ng crisis, sa panahon ng challenges, pag-usapan natin na how to overcome challenges, how to overcome crisis in your life. Kaya we will talk about the blessing of fruitfulness. Amin po ba? Okay, now, buksan natin ating Bible sa aklat ng Deuteronomy chapter 28. Basahin natin mula sa verse 8. Verse 8, mula Deuteronomy chapter 28, verse 8 hanggang verse 13. Okay. So, sabi dito, the Lord will command the blessings on you in your storehouses, and in all to which you set your hands, and He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. Now, itong verse nito, papansin natin, wala tong season, wala tong time frame. Now, God's intention for everyone is really, kasi the Lord will command the blessing. Bakit si Lord mag-command? Kasi nga siya may-ari ng lahat. Kung maubusan ang mundo ng pagkain, ng mga pangailangan, hindi naubusan ang langit. Amen? Ubus na ang lahat ng resources ng lupa, pero sa langit, kailanman hindi naubusan ng Panginoon. That's why the Lord said, I will command the blessing in your storehouses. Ibig sabihin yung mga storehouses, yung po yung mga kamali, yung po yung mga budiga, yung po yung mga sisila ng mga pagkain natin, yung ating mga ATM, yung ating mga bank account sa monetary, yun po yung pupunuin ng Panginoon yan. In all to which you set your hands, kung ano ang ginagawa mo ay i-bless ka ng Panginoon. So walang sinasabi dito na i-bless ka lang ni Lord kapag magandang panahon, kapag walang pandemic, kapag walang kalamidad, kapag walang problema. But the Bible says, whether you are in season or out of season, whether you are in good condition or not good condition, the Lord still command the blessings in your houses, in your storehouses, and in all which you set your hands, and He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. So, ibig sabihin, in the land, kahit saan kang lugar, kahit saan kang bansa, kahit mahirap ang bansa, kahit third world countries ang Pilipinas, but wherever you are, when you are in the Lord, 100% that the Lord still bless you, bless us because we are God's children. Amen ko ba? Yun ang pangako ng Diyos sa atin na hindi tayo matatakot. Kasi sabi nga ng iba, ang mabilis na hawaan ngayon ay hindi ho yung Delta variant. Ang pinakamabilis ngayong hawaan, yung fear variant. Fear, takot. Totoo ba? Sobrang malakas ang kalat ng takot ngayon. At ang tao, pinakabahan, hindi makatulog. Kasi, kaya maraming mga tao,
hindi ho sa variant, hindi ho sa virus, hindi ho sa COVID-19 na matay sa super takot. Ano ba ang takot na namatay? Of course. Pag natakot ka, hindi ka makatulog. Pag natatakot ka, hindi ka mapalagay. Kaya mas matindi ho ang kalaban ng mga tao ngayon, hindi ho yung COVID-19. Ang kalaban ng tao ngayon ay yung takot na niligay ng demonyo sa puso ng tao. Pero palagi nating tandaan, God is not the source of fear. Fear is not of God. Fear is of the devil. So do not entertain fear. Because God give us power and sound mind even in the midst of pandemic. Palagi sinasabi ng Panginoon, do not fear because I will be with you and I will not leave you nor forsake you. Kaya kung ang tiwala mo nasa bigas, nasa pagkain, nasa vaccine, nasa gamot, mahina yung depensa mo. Ang pinaka-strong depensa natin ngayon, yung mayroong kang totoong pagkakilala sa Diyos. Amen? Yung totoong pagkakilala mo sa Panginoon, ang sabi nga ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Because the Lord's power is in us. Even in the midst of death, in the valley of death, we will never fear because the Lord is with you all the time. Palampakan natin ang ating Panginoon. Kaya, mapagtagumpayan natin ang mga challenges nito. Mapagtagumpayan natin ang lahat ng kakulangan natin because the promise of God is that He will command. Alam mo, pag inutusan ng Panginoon yung blessing, papunta sa iyong darating talaga yan na hindi mo in-expect. Amen? Magugulat ka na lang bakit nagkalaman yung itihin mo. Bakit may pumasok sa passbook mo. Bakit may dumating na bigas. Bakit may dumating na ulam. Bakit may dumating na mga blessing na unexpected. It is because the Lord commands the blessing to come into your house. Can you say amen for that? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! And whatever you do in your hands, He will bless you. Kaya ang blessing ni Lord hindi nakalipindi kung saan ka ba nakatira. Sa gitna ka ba ng squatter? Sa gitna ka ba ng subdivision? Sa gitna ka ba ng mayaman na lugar? Mayamang bansa? O mayamang na bansa? Walang time, walang specific place si Lord kung saan kayo bless. Wherever you are, whoever you are, if you are really a Christian, a genuine sons and daughters of God, 100% God is going to bless you and God is going to protect you. Okay, next verse, verse 9. The Lord will establish you as a holy people to Himself. Wow. The word establish meant to make you strong. Amen. The Lord will establish you as a holy people. We are holy people. We are chosen people of God. The Lord will establish your homes, your family, your loved ones, your works, your business. Holy people to Himself. Because we are created, intended for God alone. Just as He has sworn to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in His ways. Kaya sabi ko nga, ang mga tao ngayon, alam mo kasi, tayo bilang isang Kristyano, minsan, pumapasok yung takot eh. Minsan, kinakabahan ka rin, pero you have to overcome. Ang balik mo, Lord, bakit ako matatakot? Alam ko naman na anak mo ako, Panginoon. I don't fear, I don't worry anything about my needs because I know you are with me. Amen? Pero pag hindi ka nakilala sa Diyos sa panahon ito, medyo talaga yung takot hindi mo ubos, hindi mo wala. Kasi saan ka ba sasandal? Saan ka ba huhugot ng lakas? Na lahat ng bangko mabankrupt, lahat ng insurance na fail. Kaya yung mga health insurance ngayon, kahit meron kang health insurance card,
nung walang pandemic, ang coverage full. Sabi nila, ito, 1 million ang coverage. Pero ngayon, pag magpa-check up ka, mayroon ng limit na hindi na totoo na 1 million. Bibilangin na lang kung ilan lang yung kaya nilang ibigay sa iyo. Hindi na totoo. Why? Because, sabihin, yung mga health companies, mga health insurance ngayon, ay medyo mababankrupt na rin sila. Ibig sabihin, palubog na rin sila dahil sa hindi ng tama ng pandemic. Kaya, good health card, health insurance is good, but ang sabi ko nga palaging DDN na okay lang yun, meron tayong mga health card, mga beneficiary, mga benefit ng ating mga health, but ang pinaka-secure natin, naasahan at pagtitiwalaan natin na hindi magbabago ay ang protection, ay ang tayo ay sigurado nasa mabuting kamay ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So, isang sa Panginoon, verse 10. Then all peoples of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. Baliktad, no? Baliktad. Pag ikaw nasa Diyos, pag tayo ay nasa Diyos na totoo. Then all peoples of the earth shall see, makita ng lahat ng tao sa mundo, na ikaw ay tinawag at pinili ng Diyos. Maditik nila, malaman nila ang pagkakaiba ng nasa Diyos at wala sa Diyos. Amen? Malinaw, makita ng mga tao sa mundo, iba talaga yung nagtiwala kay Lord. Iba talaga yung naglilingkod kay Lord. Kaysa hindi naglilingkod. You shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. Wow! Instead na tayo ang matakot sa mga tao, tayo ang matakot sa mga COVID-19 na yan, ang mga tao, ang COVID-19 na yan, ang Delta variant na yan, ang siyang matakot sa atin. Bakit? Hindi ka natatablan. Sabi ng Tita Beth, itong kanto, dahil mo na itong pinakuan, di nadapuan eh. Hindi tumanag. Bakit? Paano tumanag? Meron kang blood of Jesus. Hello? The blood of Jesus is greater than Delta variant, than COVID-19 in your life. Amen? Kaya nga, isipin mo yung nagawa ng blood of Jesus. Because of the blood of Jesus, all our sin are washed away. Kahit gaano kabigat na kasalanan natin, pinawi, nilinis ng Panginoon, ginawa niyang maputi, katulad ng balahibo ng tupa, para ikaw ay ariing anak ng Diyos na mahal niya. Amen. The Lamb of God, Jesus Christ, who shed His blood on the cross of Calvary, to defeat the COVID-19, to defeat sickness and disease, to defeat fear, to defeat hopelessness, and to defeat depressions. Whatever attacks of the devil, we are sure 100% that we are more victorious than any attack of the enemy, because God's defense through the Lamb of God and through the Lord Jesus is in you. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Wow. Kaya gusto kong lumakas ang loob natin na hindi tayo magmukhang kawawa, magmukhang takot, magmukhang paano na lang tayo. Laban lang. Believe in God. Trust in God. Serve the Lord. That's why we encourage all people of the world, mga kapatid, mga kaibigan. Kung hindi mo pa nakilala ang Panginoon, come to Jesus today. Accept Him as your Lord and Savior of your life, because this is the most effective defense against this pandemic and this COVID-19. Okay, next verse. Verse 11, and the Lord will grant you plenty of goods. Wow. Sabi natin, plenty of goods. I-grant ni Lord yung plenties of goods. Amen. Yung iba naubusan, yung mga bansa wala nang makain. Ano ba? Afghanistan ngayon, puro gera. Diba? Daming bansa ngayon, war. Yung
ibang mga bansa nasa lanta ng bagyo, ng volcano eruptions, a lot of calamities, a lot of plague around the world. People are afraid of the pandemic. Pero sabi ni Lord, and the Lord will grant you plenty of goods. Ibig sabihin, the supply will not stop when you are in the Lord. Amen? Hindi titigil ang supply. Hindi titigil ang pagkain. Hindi titigil ang proteksyon sa buhay mo, kapatid. Because you are a son of God. Papayag ba ang... Sino bang magulang na papayag magkasakit ang anak? Sino bang magulang papayag na malumpo ang anak? Wala naman, di ba? Ang sabi nga ng Panginoon, kung ang mga earthly fathers, they know how to protect their children, how much more the God of heaven? Kung kaya, kung nagawa ng mga earthly parents ang kanilang magawa para sa protection, para sa ikabuti ng anak, para sa ikabuhay at magandang kinabukasan ng anak, gaano pa kaya kahigit ang Panginoon na nagmamahal sa iyo at sa akin? Kaya hindi pabayaan ng Panginoon na kukulangan ka. Hindi pabayaan ng Panginoon na magugutom ka. Hindi pabayaan ng Panginoon na ikaw mawala sa mundo because wala siyang protection sa iyo. But the Lord is always there to protect your life and your family. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Wow. In the fruit of your body, sabihin, yung mga anak natin, mga apo, proteksyon ng Panginoon, in the increase of your livestock. No? Kaya sabi ko, kung sa panahon ng pandemic, sa panahon ng crisis, we will talk about how to become poor, how to become a loser. Hindi angkop. We will talk about in the midst of pandemic, the blessings of the Lord, the promotion of the Lord, the increase of the Lord is there in your life. Amen po ba? Kaya sabi ko, ang dami kong testimony ngayong itong pandemic. Kayo alam ko marami kang testimony. Kasi, nung wala pang pandemic, relax ang tao, no? Nung panahon nga na walang pandemic, sa mga kapatid natin, sa member natin, walang bumili ng kotse. Ako lang yata nung nakabili noon. Pero nung nag-pandemic, nagsilabasan ng kotse. Well, may mga bago namang sasakyan ngayon. Ang dami ng mga motor ngayon natin. Ang dami nang nagkaroon sa limbahan. Ang dami ng renovation. Tuloy-tuloy pa rin ang paglipad natin. Oh, kala pa pandemic. Yan ang blessing ni Lord kasi totoo ang Panginoon. Ang magugutom, ang walang increase, yung mga taong walang kulang sa trust sa Panginoon. Kasi ang sabi ko nga, who is your defense? Sino ang matibay mong depensa ngayon sa panahon ng pandemic? Yung iba kasi sobrang tiwala sa sarili. Yung iba sobrang tiwala sa trabaho nila, hindi naman masama yung trabaho. Ang iba sobrang tiwala sa negosyo nila, pero alam mo, hindi dapat yun na maging number one mong trust o pinagalingan ng tiwala mo sa sarili. Number one mong trust kay Lord. Kasi lahat ng bagay sa mundo, pwedeng bumagsak. Pwedeng mabangkrut. Bansa mabangkrut. Bangko mabangkrut. Negosyo mabangkrut. Trabaho mawala. Pero isa lang hindi mawala. Yung source natin sa langit. Amen? Yung source natin sa langit na pag may-ari ng Panginoon, hindi siya mabangkrut. Hindi siya mawala. Hindi siya masusunod. At kailanman, hindi siya naubusan ng supply para sa iyo. Kaya sumigaw tayo ng isang malakas na hallelujah. Amen. Nagpamatay si Lord. Hallelujah. I-bless ni Lord. Kahit si Lord nagpapaulan, nagpapatubo ng mga pananim. And in the produce of your ground, in the land of which the Lord swore to your fathers to give you. Wow. Kaya nga tayo umasa na Lord, how can we become fruitful in the midst of crisis? Sabi ng iba, mag-project pa ba tayo ngayon? Mag-giving pa ba tayo? Mag-opening pa ba tayo? Mag-tithes ba tayo kay Lord ngayon? I-crisis na nga. Alam mo guys, napakasimple ang logic ko noon. Parang ganito yun eh. Kung sa ano pa, sa magsasaka pa, hindi ka ba magtanim? Hindi ka ba magtanim? Wala na nga tayong bigas na mabili. Diba? Wala na tayong, ubus na eh.
Wala nang bigas, wala ka nang mabili, kahit sa ibang bansa, walang mabili, may pera, walang mabili. Tapos, saka na lang tayo magtanim. Kailan ka magtanim? Ang tamang pagtatanim kapag wala ng bigas. Amen? Ang tamang pagtatanim, ang tamang pag-alaga ng mga hayop ng mga manok kapag wala nang mabili sa palengke. Diba? Ang tamang panahon na ikaw magtanim ng magulay kapag wala nang talong sa palengke, ubos na, walang mabili na gulay. Adi magtanim ka sa paso. Dahil wala kang 3 buwan, 2 buwan, nandiyan na ang sili o malunggay, buhay na. Yung kangkong, yung talbos, kunting lupa lang yon, gulay na. Diba? Di ka pa gumasto. Diba? So, kaya sabi ko, pag-usapan, bakit pagdating sa kay Lord, sa giving, itigil ba natin kay crisis ba ngayon? Magtatides pa ba tayo? Mag-giving pa ba tayo ngayon? Ano pa ba tayo? Magpa-project pa ba tayo ng crisis na? Alam mo guys, ang prinsipyo na tama, the more na ikaw nasa gitna ng crisis, doon ka dapat magsisikap. Amen po ba? Doon ka dapat magtatanim. Kasi pag walang tanim, walang aanihin. Pag tumigil tayo sa pagtatanim, wala tayong aanihin. Pag tumigil tayo sa pag-alaga, wala tayong makain. Pag tumigil tayo sa pagtatanim para sa Diyos sa kinabugan, hindi tuloy-tuloy ang bukas ng langit para ibuhos ang masaganang blessing ni Lord para sa atin. Alam mo ba, kasi para sa Panginoon ho, sa Bible, malinaw-malinaw yan eh. Ang susi ng pagbukas ng pintuan sa langit para ibuhos ang magiging ulan ng pagpapala, yung giving natin. Yung ating pagiging tapat sa pagdadala ng ating mga ikapu at mga handog. Nakalagay yan sa Malakay chapter 3 verse 10 eh. Ang nino ko yun, i-plus ba natin? Yung Malakay chapter 3 verse 10. Kung totoo ba sinabi ko na susi talaga ang pagbibigay natin. Magbibigay pa ba tayo, Pastor, ngayon? Kulang na kami, kulang na. Kapos ba, kapos? Kulang ba? O tingnan mo kung ano sabi ng Panginoon. Diba? Susi yan. Bring all the tithes into the storehouse. Bring. Magdala mo rin pala tayo. Kasi nagsimba tayo. Sabi nga natin, worship without giving is lacking. Para bang, kasi ang pagsamba, paghahandog yun eh. Worship is offering. Worship is offering. So, worship without offering is not complete. Ang worship, makomplito lang kapag ikaw mayroong listening of the word, mayroong praising of the word of the Lord, mayroong prayer to the Lord, and by singing to the Lord, and of course, one of the most important in worship is bringing our offering to the Lord. Ano ba ang purpose ng offering? Pinapasaya natin ang puso ng Diyos. Lord, we offer you something. Diba? Kaya nga sila si Noah nung after ng baha. Ang ginawa kagad ni Noah, diba, kumuha ng baha, no? So patay lahat ng tao. Kasi flood eh. Ang nabuha sila Noah. Paghupa sa tubig, ang unang ginawa ni Noah, nag-build siya ng altar. Noah built an altar to the Lord. Pagkatapos ng altar na yun, nagdala siya ng mga handog. Yung pinaka, di ba, meron pang naiwang mga hayop doon sa archive, yung mga malinis at mga marumi. So, pinili ni Noah yung mga malinis na hayop, yung mga magandang katawan, tapos lahat yung dinala doon sa altar ni Lord at ihandog. Tapos ang sabi ng Bible, tuwang-tuwa si Lord. Naamoy ni Lord yung handog ni Noah. Yung mga usok ng mga hayop na sinulog ni Noah for burnt offering to the Lord. Sobrang tuwa ni Lord. Kaya dahil doon sa handog na yun, ang sabi ni Lord, hindi ko na lilipuli-puli ang mundo because of that offering. Kaya laki yun, tinan mo ha? May basahin natin yun. So, sabi dito, bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house. Kasi minsan, ang kaisipan natin, saka na lang kaya ako magta-tithes kapag wala ng pandemic? Saka ko na lang ibalik yung tithing ko kapag wala ng pandemic? Or saka na lang ako maghandog ng malaki kapag wala ng crisis? Ay, mali ho. Mali. Kasi, ang tama, habang may crisis, habang may kakulangan sa mga bagay-bagay, ito yung panahong maghandog ka kay Lord. Kasi, kailangan mo ng matindi pang blessing natin para sa iyo. Amen? Because no planting, no harvesting. Ang sabi ng Bible, what you sow is what you reap. Ang sabi ni Lord, that there may be food in my house, try me now in this, says the Lord of hosts,
if I will not open for you the windows of heaven, tinan mo, kitang-kita, giving to the Lord or offering your tithes and offering to the Lord is the key to open the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Ang linaw ko yun. Ang linaw. Na sa oras ng kagigpitan, sa oras ng kawalan, sa oras ng sa crisis, hindi mo walain dapat ang paghalo sa Panginoon kasi ito yung susi na bumukas na, di ba sabihin natin, ubus na ang bangko, wala ng pera, bangkap ng gobyerno. Lubog na ang mga negosyo, pero ang langit hindi na ubusan ng pagkain. Amen? Ang langit, ang buligan ni Lord, ang storehouse of heaven, kailanman hindi na ubusan. Bakit? Si Lord ang may-ari. Lahat ng kailangan natin galing sa langit. Maubusan ang mundo, maubusan ang gobyerno, maubusan ang mga mayaman, pero si Lord hindi maubusan. Anong susi para bumukas yung pintuan? Bring an offering to the Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Okay. Buksan natin dito yung sinasabi ko. Ipakita ko sa inyo yung ginawa ni Noah after the flood. No? So Genesis chapter 6. Mabilisan lang po ito. Okay? Para, hindi, nakakatuwa kasi yung ginawa ng ano talaga eh. Okay? So, okay? So, ito sa chapter, I think chapter 7. Okay. At chapter 8, verse 20. Ito yun, after the flood na to eh. Kaya si Noah, after the, di ba crisis yun? Nakakatakot yung crisis eh. Tignan mo ha, bakit crisis ba yung bishop, yung flood ni Noah? Ay, sobrang crisis yun. Eh ngayon nga, kukunti pa lang namatay eh. Panahon ni Noah, ubus lahat eh. Ang naiwan lang, si Noah lang. Mas nakakatakot yun. Ay, nakakatakot. Si Noah na lang ang kanyang pamilya ang nabuhay. Pati ilang hayop, namatay sila. Bakit namatay sila? Bakit? Pero sa ni Lord yung mundo? Because the people departed from the Lord. Matindi talaga yung yung bunga ng pagsuway sa Diyos eh. Bakit inubos ng Lord ng mga tao sa mundo noong panahon? Kasi sa kasalanan. So, sobrang makasalanan sila. Corrupt. Sobrang corrupt ang mundo. Noong unang panahon. Kaya naubos. Pero may naiwang isang pamilya. Kaya sabi ko nga, kung nag-iisa ka sa pamilya ka matatakot. Kasi, ipinsahan ka pa rin ng Panginoon kahit ikaw na lang pamilya ang maayos. Lahat, nawala na lahat. Pero pinay-preserve ni Lord yung righteous. Sinuwa yung takap ng pamilya. Now, verse 20 ng chapter 8, ito sinasabi, Then Noah built an altar to the Lord. Paghupa ng lupa, nang patayo agad si Noah ng altar. Bakit altar? Bakit di nag-isip na magpaararo agad? Magpatanim agad ng mga gulay? Diba? Diba? Isip mo, walang makain, so tanim agad. Tanim agad tayo, magtanim ng mga putas, magtanim ng mga gulay, magtanim ng mais at palay. Hindi eh. Ang ginawa ni Noah, after the crisis, he command his people, yung mga tao niya na build an altar to the Lord. Si Lord ang inunan niya. Hindi tanim. Hindi pagkain ang inunan niya. Ang inunan niya ay sumunta kay Lord. And took of every clean animals, and of every clean birds, and offered burnt offering on the altar. Katinan nyo, kaya sabi ng kasi ang giving natin ay parang mawala or parang mahinto or parang kukontent kasi crisis. Pero mali sa konsepto ng Diyos, mali sa perspective ng Panginoon. Kasi dito, makita natin, after the flood, pinapakita pa ni Noah yung matindi niyang pagmamahal sa Diyos, matindi niyang pagsisikap sa Panginoon, na kahit ang dapat niyang unahin kasi para makain sila, ay magtatanim ng gulay, magbubungka ng lupa, ang unang ginawa ni Noah after the flood. Naggawa ng altar, abalang-abalang. Ano yung altar to the Lord? Altar is a symbol of dedication and devotion to the Lord. Grabe si Noah.
Wala nang makain, pati na lahat ng mga tao, inuna pa, si Lord pa. Diba? Pero sa tao ngayon, ano yung inuna? Hindi kailangan ng trabaho, kailangan akong ng pera. Kasi wala tayong makain. Si Lord sa kanila. Naku po, pinahuli mo si Lord. Sino ba si Lord? Yun ang nagbigay ng hangin. Yun ang nagbigay ng oxygen sa buhay mo. Yun ang papatibok ng puso mo. Yun ang nagbibigay ng bigas. Yun ang bibigay ng pagkain. Tapos pahuli na lang. Diba? Ang isip ng tao ngayon, abala ko pa ba dyan sa spiritual na yan, sa simbahan na yan? Bakit hindi ka na lang magsubsob sa kitaan? Magpasubsob sa trabaho para mabuhay ka? Mali eh. Si Noah, hindi niya inuna yung trabaho. Hindi niya inuna yung pagtiyan. Ang inuna niya, yung kanyang devotion kay Lord, na kahit talagang ilang buwan silang nakulong, doon wala na silang makain, ubus na lahat. Pero, ang unang ginawa niya, hindi siya nag-iisip ng anong kainin. Ang unang ginawa niya, hinahandlugan niya yung may-ari ng buhay niya. Yung dahilan kung bakit siya nabuhay. Kasi alam ni Noah na ubus na ang pagkain sa mundo dahil patay lahat ng garden, patay lahat ng vegetable, ng mga prutas dahil sa baha. Pero when you offer to the Lord can make miracle for you to survive. Palagpakan natin siya. Hallelujah. Okay. Then, what happened after Noah was offered to the Lord? Ito yung nangyari. Okay? Verse 21. Verse 21. And the Lord smelled a soothing aroma. Wow. At nung naghandog si Noah, kasi tapos ng altar, naghandog na siya ng mga hayop, ng mga matataba, yung mga malusog, yung maganda, walang mga kapintasan. Naamoy ni Lord yung mabangong aroma. Mabangong samyong handog. Kaya sabi nga natin, yung mga handog natin, akala natin, pera lang yun eh. Kaya nga, hindi yan basta. Alam mo, when you bring your tithes and offering to the Lord, hindi na yan pera. That is a burnt offering to the Lord. Amen? Hindi na yan pera. Yan ay naging mabagong samyong handog para kay Amen. Naaamoy ni Lord yung handog ni Noah. Then the Lord, so dahil naamoy, na-smell, nalitik, nakita ni Lord yung handog, yung ginawa niya aroma. Ang tawag nito, inutusan ba si Noah ni Lord na, Noah, paghupa ng baha, ang una mong gawin, maganda ka sa'yo. Walang order. Noah, initially, do the building of the altar for the Lord. Tama ang puso ni Noah, higit sa lahat, kahit wala nang makain, kahit walang bigas, kahit crisis, kahit sa dami kong gagawin, hindi ko ipahuli ang kay Lord. Kay Lord, uunahin ko siya. Hahandugan ko siya. Magpagawa ko ng altar at maghahandog ako para sa Kanya. Noah's heart is very pure. Wala siyang pag-atubili na, hindi. Ang tao, ibang tao eh. Basta ang tao, wala na siyang pakialam kay Lord, wala siyang pakialam spiritual. Ang kanyang iniisip yung physical na alam niya. Na, basta magawa ka lang, sisikap ka lang, mabuhay ka rin. Kulang eh, kulang. Then the Lord said in His heart, so what happened? The Lord said in His heart, I will never again curse the ground for man's sake. Wow. Isipin mo na, isipin mo, your offering will cause you to stop the curse. Kapag mayroong nakaabang, ay sabi ko nga, alam mo, ang pinakasusi talaga ng mundo para matigil itong virus nito, lahat ng tao magbalik doon sa Diyos, magpakumbaba. Eh, mga tao ngayon, mayabang eh. Away dito, away, gera dito, gera. Puro mga, sabi ko nga, pabihira itong Afghanistan eh. Gerang, crisis na nga. Gira ng gira pa. Dami pang mga namatay mga tao. Kawawa yung mga tao doon. Pati mga pinagdadamay. Magigira pa ba? Eh, pandemic na? Wala eh. Kasi because anong motibo? Sa gahaman ng power. Sugapa sa kapangyarihan. Sugapa sa mga material na bagay. Gustong agawin ng mga makakaliwa yung bansa. So walang kapayapaan. Kaya yan ang nangyari sa pananawa. Pag si Lord di makapigil, tunaw ang mundo.
Kung ginawa ni Lord sa panahon ni Noah, tunaw kung daigdig yun eh. Ngayon pa kaya niya tunawin? Nagpasensya lang si Lord. Nagpasensya pa lang siya. Kaya itong pandemya nito, bunga ito ng pagsunod ng tao. Karami-raming mga tao ngayon wala sa Diyos. Sa 7.5 billion population sa mundo, ang Kristiyanong totoo lang na may takot sa Diyos, nasa 1 billion lang. Marami din mga atheists, mga cult religions. So, dami mga tao wala. Kahit nga sa Kristiyano sa Pilipinas eh. Itong bansa Pilipinas eh, Christian nation to, the only Christian in the Far East to. Pero tingnan mo, lahat ng sama ng tao na dito sa mundo. Pero, makadiyos, no? Makadiyos ang Pilipinas. Pero, iba ang kilos nila kaysa salita nila. So, nangako sila, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of the man's heart is still evil from his youth, nor will again destroy every living thing as I have done. Wow, grabe, no? Ang pangako ni Lord palang nagbaliklog ang tao sa Diyos. By family, by barangay, by province, by city, by nation, if the people will repent from their sin, from the top to the lowest, from great to small people of the world, then the Lord will stop this pandemic. Kaya hindi natin masasabi, kaya matapos ito? Walang makapagsasabi, even the expert cannot say, 2 years pa ba bago matapos? Walang makapagsabi. Pero biblically speaking, malaman mo, matatapos ang pandemic when the people turn back to God. Kaya kung mayroon tayong mga kamag-anak, kaibigan, na hindi pa sa Panginoon, tulungan natin sila makilala sa Diyos. Amen po ba? It's time to share our passion for them. Amen. And the importance of sending and forbearing. This is because iyon lang ang susi eh. Yun lang ang susi na matigil ang kahirapan sa mundo. Verse 22. Okay, meron po bang verse 22? Sabi ni Lord kay Noah, when the earth remains, habang may mundo, di ba? Flood. Kaya yung lupa na, wala nang tanim kasi namatay sa tubig eh. Yung mga tanim lahat patay yun eh, pati mga damo. But sabi ng Lord, while the earth remains, habang may mundo, habang may lupa, habang may dagat, seed time and harvest, pagtatanim at ani. Mayroon cold and heat, malamig, mainit, winter and summer, and day and night shall not cease. Kaya may pag-asa sabi mo, shall not cease. Amen? Hindi ititigil ng Panginoon ang seed time and harvest time. Cold and heat, winter and summer, day and night shall not cease while the world, earth exists. O, nag-exist pa ang mundo ngayon eh. So, the Lord promised na mayroong harvest time. Kaya, planting our seed in a way of bringing our offering to the Lord, or planting a literal seed in the farm, in the soil, that will continue. And we will continue to reap a harvest from the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Wow. That's why, kaya ngayon, ang paigtingin ngayon ng Krisyano, ng buhay natin ngayon, ang ating paigtingin ngayon, number one, yung ating pagmamahal sa Diyos. Amen? Like Noah, what he did? Ang kanyang devotion na kay Lord, pinaigting niya by building an altar. Amen? Then pangalawa, by offering the good offering to the Lord. Yun ang ginawa niya. So, dito makita natin na when we serve the Lord, the blessing is there. Tuloy-tuloy yan. Amin po ba? Kaya malakas, dapat malakas ang loob natin, malakas ang faith natin, hindi tayo matatakot, hindi tayo mawala ng pag-asa, tuloy-tuloy ang buhay, tuloy-tuloy gumawa tayo ng right. Kaya sabi ko ngayon, sa panahon ito ba, gagawa ka pa ng masama? Dadagan mo pa ba ang parusa na pandemic? Pandemic is a curse.
Pandemic is a punishment by God. Kaya, ngayong panahon ito, sabi mo sa katabi mo, tama na ang paggawa ng mali. It's time to do good. Sabi mo sa katabi mo, it's time to do good. Amen. Amen. It's time to do good. Tama kayo. Pagka-sungit, pagka-taray, pagka-maldito, maldita. Tama kayo. Tama na yun. Pang-aapi, pang-gugulang, pang-laban sa kapwa, tama na yun. It's time to show our kindness now. Amen. Kindness, goodness, share with the people. Amen. Do good to all people. Mahalin mo sila kasi mahal silang Panginoon. By doing that, sabi ng Panginoon, kahit isang basong tubig binigay mo sa isang tao, ang laki ng value sa harapan ng Diyos. When you do something good to the people, your loved ones, your family, your neighbor, your classmate, your friend, this is a lot for them to remember how good you are. Ito yung panahon na, Krisyano ka ba? Kung Krisyano ka, din ipakita mo ang totoo pag-Krisyano. Amen? Kung Krisyano ka talagang totoo, ipakita mo ang pagiging ilaw at asin ng sanlibutan. Unang-una, sa loob ng pamilya. Amen? Alam mo, ang pinakamaganda ngayon sa panahon ito, sa crisis na ipakita mo ang pagiging ilaw at asin sa loob ng pamilya. Mga magulang dapat lalong bumait sa mga anak. At mga anak dapat lalong bumait sa mga magulang. Kailan ka ba mabait pag wala na ba si papa at mama? Kailan mo ipakita yung goodness? Kailan mo ipakita mo yung pagtulong, yung paggalang, pag-espiritu, samahan mo sa buhay kapag wala na? Baka huli na. Ngayon pala, kapag nakita mo pa yan, ipakita mo. Amen? By showing love, by helping them, by not to make them burden about you. Marami kasing mga anak sumakit ang ulo ng magulang. Kasi, ayan anak, hindi ako makatulog sa iyo Magpahinga ka na nga. Iniisip kita palagi. Alam, pinagagawa mo kasi. Anak, alam mo, by doing good. Imbis, bigyan mo siya ng problema, hindi, magpagaan ka na. Amen? Mga anak? Sino mga anak dito? Mga anak, magpagaan ka sa magulang. Magpagaan ka sa mga kapatid. Magpagaan ka. Huwag kang magpapabigat. It's time to show love and kindness to the people. Amen? And then, pag naibigay mo na sa magulang mo yan, sa anak mo yan, sa kapatid mo, then it's time to show love and passion to your relatives. Relatives. Maging mabait ka sa mga kamag-anak. Amen? Kahit yung sabihin, kamusta ka, ate, kuya, pinsan, that's good. Do not talk about anything negative against them. Amen? Kasi ngayon, uso ngayon yung ano ko magyabang-yabang pa ba tayo ngayon? Magsiraan pa ba tayo ngayon? So, paano ito? Hindi na. Stop bragging, stop saying negative words against your neighbor. Diba? Mga kamag-anak, mahalin natin yan sila kahit ano pa sila. Alam mo, kung tayo ay hindi tayo minahal ng Panginoon, kasi kung tininan ng Panginoon, hindi ka karapat mahalin, wala na tayo ngayon. Pero alam mo, kaya nga, mayroong awit na reckless love si Lord. Bakit si Lord sobrang reckless? Kasi hindi ka naman kayo ibig talaga You are not worthy to be loved and to be cared of, but still God show His love for you. Tayo kasi, ang love natin kasi conditional Lord, hindi ko kasi siya mamahal kasi bakit galing niya? Kasi ganito siya. Alam mo, forget it. Tingnan mo yung ginawa ng Panginoon na ikaw rin naman, hindi rin dapat. Pero sa sobrang laki ng pag-ibig niya, ginawa niya lahat para maligtas ka. Amen. Show love to your family, to your relatives, to your neighbors. Ipag-pray mo sila, mahalin natin sila. Tayong lahat tumayo guys sa oras nito. Guys, kayo po dyan sa ating live streaming. Palagi nating tandaan kahit ano pong pagkamali natin sa Diyos.
just admit that we commit mistakes sometimes. Hindi tayo perfect. Nagsisikap pa lang tayo na maging perfect sa harapan ng Diyos. But God needs our hearts. Gusto ng Panginoon yung totoong puso natin na willing magpakumbaba, willing humingi ng patawad sa Diyos. God is a God of forgiveness, and He is a God of mercy. Amen. So mahal ka ng Diyos, guys. Kahit sino ka pa, kahit ano pa ang buhay mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Keep on going, keep on moving, and keep on serving God. Show your love, show your care and passion to other people. Inside the family, inside your barangay, inside your within the neighbors. I believe the Lord knows your goodness and the Lord will bless you. Sa oras na ito, I will pray for you. Expect God's miracle in your life. Expect God's restoration. Expect God's blessing in your life today. Alam mo guys, mga kapatid, anuman ang kalagayan sa buhay ngayon. Nawalan ka ba? Natakot ka ba? May karamdaman ka ba? Nagkaroon ka ba ng obstacle, whatever problem na mayroon ka ngayon sa oras nito? Nalulumbay ka ba? Nalulungkot ka ba? I have good news for you. God is the answer to all your needs. Trust Him today. Accept Him as your Lord and Savior. Then the Lord will resolve and will answer your need. As I will pray for you today, believe in God, trust Him, expect miracle. Father God in heaven, we come before you, Lord, with humility and humbleness in our hearts. Lord, we admit that we commit mistake or even do something bad against you, Lord. But today we come before you, to humble before you, to ask your forgiveness and mercy, Father God. And Lord, restore us again. Bless us again. Make us a real salt and light of the world. And help us to show our love and passion and care to the people. Inside the family, inside our neighbors, inside our barangay, inside our community, Father God. Lord, I pray, kung anong pinakita mo sa amin, Panginoon, yun din ang ipakita namin sa mundo, sa aming mga sa buhay. Lord, I pray today that will continue to bless each one of us. Kung may mga karamdaman, Panginoon, I ask your favor, Lord, touch them, Lord, from head to foot. Hipuin mo sila mula ulo ng talampakan and receive their miracle of healing, complete healing in the name of Jesus Christ, according to your will. At Lord, kung meron silang mga kakulangan, mga pangailangan, Lord, I pray for the answer for it, Lord. And if we are in trouble, in fear, in distress, and problems, Lord, today I declare restoration, I declare favor, and I declare protection against the virus in the name of Jesus Christ. Let your power continue to overflow to each one of us, Father God, and let your protection shall be upon each one of us, and every families, and every believers, every people of the world, Lord. Thank you so much, Father God. Today, we believe in you, and we expect your miracles. In Jesus' name we pray, Father God. In Jesus' name we pray. All the glory, honor, and praise, and thanksgiving, and worship belongs to you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Expect and receive your miracles. An offering reflects a grateful heart that is willing to give back to God a portion in what He has given us. For it says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it." Giving is a privilege and a blessing.
It requires no amount, but a heart that desires to please God. If you have been blessed by the Lord through our ministry, you may give or donate your offering through the following. Loving God and loving people is a passion with a responsibility. Receiving our salvation gives us a clear vision of our purpose and calling. We at MOF Church believes that knowing Jesus means knowing our identity, being Christ's ambassador to help people find their way back to God, to win souls and make disciples is our vision. And by attending these great opportunities, we will be able to fulfill the Great Commission that Jesus has commanded us. Our Sunday online worship service that runs at 10 a.m. with Bishop William August via Facebook live stream, and a regular face-to-face service at 8 a.m. and 2 p.m. Let us make our equipping and training a happy hour by joining our regular Tuesday and Friday mentoring via Facebook live stream as Bishop William August being the host. God continually blesses us so we can be a blessing too. Reaching out people requires no status but a compassionate heart that is willing to serve God. Attending and inviting on our soul-winning revolution every Thursday at 5 to 6 p.m. is highly encouraged. Your big heart and compassion will bring hope to the people in need. None of this would be possible without the generous support from our community. We are open for donations in any kinds. The following platforms are available. You can contact us through Facebook Messenger or send through our Care Ministry GCash account. You are the salt and light. Regardless at all times, you are.